ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos para magbahagi ng mabuting balita sa mga tao. Sa mga tao. Anong sagot ng katabi? Amen. Kasi yun ang hanap-hanap ng Lord, na ang ating ibahagi ay mabuting balita, hindi masamang balita. Amen ba? Amen. Kaya kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi ng Biblia, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Pagdating sa verse 20, sabi po ng Biblia, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. So ito yung command ng Lord ni Jesus, sabi doon ay, turuan ninyo silang sumunod. Kaya sabi mo siyang katabi, Katabi. sabi mo, turuan mo silang sumunod sa iniuutos ng Panginoon. So yun ang ating mission. Kanina, nabigyan din ni Father yung about mission. Ito ay nataon naman. Sabi ka kanina habang may nakaupo, iniuugma talaga ng Diyos ang message. Kasi kanina pumunta ako rito, wala akong dala na ibabahagi sa inyo. Nakalimutan ko din. Akala ko pauwi na ako, doon pala pumunta ako rito. Excited. Kaya habang pa yan roon sa dulo, sa uli, doon ako nag-aaral at nanginilay kanina. Sabi ko, Lord, what is your message? At dito ako dinala ng Panginoon. At tamang-tama naman, habang kayo nakikinig kay Father, nag-ugma yung aming inihanda. Kasi sabi ko, thank you Lord. Kasi talagang napapanahon siguro na talagang ito ay ating pagnilayan. Kasi totoo lang, ito yung nais ipagawa ng Panginoon sa atin. Sabi nga dito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Yun ang nais ni Lord, turuan ang bawat isang sumunod kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. At yan ang dalangin ko kay Lord dito sa Hong Kong, na lahat ng tinawag ng Diyos ay sumunod sa utos ng Diyos. Amen ba? Amen. Hindi sa gusto ng tao. Kasi kapag gusto ng tao, papalpak tayo. Ay, iniwala ba kayo? Kapag kagustuhan ng tao ang ating ginagawa, hindi tayo magtatagumpay. Pero pag gusto ng Diyos ang ating ginawa, maniwala kayo, kahit may mga mahihirap na bagay, pagtatagumpayin ka ni Yahweh Shaddai. Kaya ang tanong, sino gusto magtagumpay? Huwag kayo matakot sumunod sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi pag ang Diyos ang ating sinunod, kahit sa bibig ng leon, ililigtas ka at iingatan ka ni Yahweh Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Sabi nga ng Acts chapter 1 verse 8, sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito yung nais ni Lord na tayong lahat at tinawag niya ay maging saksi. Hindi saksi ni Jehovah, ha? Saksi ni El Shaddai. Amen. Maging saksi, maging witness tayo. Pag sinabi maging witness, yung bang makita yung talagang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yun ang witness. Kasi paano tayo maging witness kung hindi nakikita at hindi po nabubuhay ang Diyos sa ating mga sa buhay po natin. Kaya sabi po dito, pagbaba, sabi dito, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Ito'y sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sipin niyo po, doon pa ay iniutos na ng Panginoon na kayo ay magiging saksi, magiging witness, sabi ng Panginoon sa kanyang mga first followers, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ang ating mission po bilang mga tagapagbahagi ng kabutihan, ng mabuting balita, ay hindi lang hanggang dito, kundi ang ating misyon ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Isigaw ba kayo? Amen! O, palakpakan natin ang Panginoon. Dito, ang Bible,
ay ganito. Mark chapter 16 verse 15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya sabi natin kanina sa pamagat ng ating pinag-aaralan, tayo ay tinatawag na mag-ebanghelyo sa mga tao. Tinatawag tayo ng Panginoon para magbigay ng mabuting balita sa mga tao. Kaya ulitin niyo po sa katabi niyo, tinawag tayo ng Diyos para magbigay ng mabuting balita sa mga tao. Kaya pagka mayroon kayong naririnig na masamang balita, i-rebuke ninyo. Huwag niyong tanggapin ang mga masamang balita. Ang tanggapin niyo ay mabuting balita. Amen ba? Kasi pag mabuting balita, tiyak ang buhay ng taong yan ay magiging mabuti. Bakit? Kung anong tinatanggap natin, yun din ang mangyayari sa buhay natin. Kapag masamang balita ang ating tinanggap, maging masama din ang ating buhay. Pero pagka ang ating tinanggap ay mabuting balita, tiyak magiging mabuti ang ating buhay. Sino gusto maging mabuti ang kanyang buhay? Ang iyaw nyo parang parang yan. Ang iyaw pang anibersaryo. Amen po ba? Amen. Isang iyaw pa nga. Kaya ulitin mo sa katabi mo, wala ngayon. Sabi mo, balita mo ay mabuti. Hindi masama. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ng aklat ng Isaiah, chapter 49, verse 6, sinabi sa akin ni Yahweh, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Kaya tingnan niyo po kung gaano ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa buong daigdig, sa lahat ng tao. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, hindi lang kita, sabi nito, mayroon pa akong mas mahalagang ipagagawa sa iyo. Hindi lang yung mapanumbalik ang mga Israelita sa Diyos, kundi sabi dito ay para gawing liwanag itong mga tinawag ng Diyos, gawing liwanag sa buong daigdig, o gawing liwanag para ang buong daigdig ay maligtas. Kaya napakahalaga po, alam niyo po ang misyon, napakahalaga po nito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pag-share natin ng mabuting balita ay ang mga taong ating pinabahaginan ay dinadala po natin sa kaligtasan. Yun ang nais po ng Panginoon. Kaya dapat mabuting balita ang sinishare, hindi masamang balita. Kasi pag masamang balita at kapag ang taong yan ay lumayo sa Panginoon, pananagutan natin yan sa Diyos. Pero pag ang taong masama ay binahaginan natin ng mabuting balita at anumbalik yan sa Diyos, tiyak, ikaw na pinanggalingan ng pagpapanumbalik sa taong masama ay tiyak pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Kaya lahat ng gustong pagpalain, mabuting balita ang iyong ibahagi. Amen ba? Amen. Huwag kang magpapahagi ng mga salita na ikahihina ng iyong kausap. Balita na ipanglulupaypay ng taong yung tao na pag tatransferan mo ng salita. Huwag natin gagawin yun kasi pag ginawa natin yun, ay malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Kasi sabi nga dito, sa aklat ng Isaiah, sinabi sa akin ni Yahweh, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Ito'y sinabi ng Panginoon sa bayang Israel. Ay sabihin mo sa iyong katabi, mayroon pang mas mahalagang ipinapagawa ang Diyos sa iyo. Tarangin mo katabi mo, ano yun? Ang sabi dito, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Isipin niyo po, kung gaano yung kadakilaan ng Diyos, gagawin kang liwanag ng Diyos
sa lahat ng bansa upang sila ay maligtas. Gawing liwanag, hindi dilim. Gusto niyo maging liwanag? Amen. O sino gusto maging liwanag? Umalakpak ang ayaw. So, hindi madali ang mag-serve. Hindi madali ang magpagamit kay Lord. Hindi madali yung tumugon sa panawagan ni Lord. At higit sa lahat, hindi madali ang magbahagi ng mabuting balita. Hindi madali ang maging missionary. Katulad ni Brother Rod, missionary. Marami tayong madadaanan o mararanasan sa buhay. Kasi pag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, lalo pag ikaw ay nagbahagi ng mabuting balita, maraming challenges po. Maraming hamon. Mabuti pag December, maraming hamon. Pero pag ikaw ay nag-share ng mabuting balita, nagbabahagi ka ng mabuting balita sa iyong kapwa, maraming pong challenges po yan. Maraming ano yan, maraming hamon sa buhay yan. Kasi hindi lahat ng iyong pagbabahaginan ay makikinig sa iyo. Amen. Tama ba? Hindi lahat ng pag-share mo matutuwa sa iyo. Amen. Kasi ang tao, makikinig lang yan kapag gusto lang nila. Pag ayaw nila yung pinakikinggan, ayaw nila. Tama ba? Tama. Yan ang tao. Mamimili lang yan ng pakikinggan. Halimbawa, kapag ang gusto niya pagpalain ang kanyang buhay, ang pakikinggan niya ay para blessing lang. Pero pag hindi na niya napakinggan ng blessing, ayaw na niya. Kaya hindi madali ang magbahagi ng mabuting balita, ng mabuting salita sa mga tao. Marami pong tayo madadaanan. Andun yung tinatawag na rejection, yung hindi kanila paniniwalaan, hindi kanila tatanggapin. Kaya nga si April Regino ay namatay ng maaga kasi naranasan niya rejection. Sabi niya, kahit si April Regino ay sinabi niya, di ko kayang tanggapin. Kaya mga ganun nga pagkakataon, ano? May pa-cross-cross pa yun. Tayo ng mga Katoliko, ibang cross. Mga ganun. Kaya sa rejection kanyang naranasan, nakanta tuloy niya, di ko kayang tanggapin ang malalayo ka sa akin. Palapakan natin muna si Lord. Pero, ano ba tinuturo sa atin bilang nagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa, sa sino pa man? Ang tinuturo ng Panginoon sa atin ay, if you are rejected, accept it. Amen. Amen ba? Amen. Kapag nire-reject ka, tanggapin mo lang yan. Amen. Kasi, pag hindi ka tanggap ng tao, isusure ko sa inyo, tanggap kayo ni El Shaddai. Amen.